Part 17. Nang magising si Stella ay nakadamit na siya. At parang fresh na ang kanyang pakiramdam. Napangiti si Stella. Phoebus was really thoughtful. Alam niyang si Phoebus ang nagbihis sa kanya dahil shirts nito ang kanyang suot. Stella just couldn't why, but wearing your husband's shirt was more comfortable than wearing yours. Ingay mula sa sala ang unang narinig ni Stella nang pababa na siya ng sala. Napailing siya. May kalokohan na naman na ginagawa ang mga isip bata niyang alaga. Nasa hagdanan pa nga lang siya'y rinig niya na ang mga tawanan at kantiawan sa baba. At tama nga ang hinala ni Stella nang makita niya kung ano ang ginagawa ng 6 na isip bata. Yes, 6 dahil nakisali din si Papa Solomon niya. Nakaupo ang mga ito sa pabilog na posisyon. Talagang iginilid pa nila ang center table para lang sila magkasya ang lawak-lawak naman ng living room. Malakas na tumawa si Zion habang pinipitik ang noo ni Koa. Wala, sumuko ka na kasi, Koa. Tanggapin mo na lang na bobo ka talaga. Never in my life I would say that. Senggal ni Koa kay Zion habang nakangiwi at hinihimas ang noo nitong pinitik ni Zion. Bahala ka. Klaro naman na sa noo mo na bobo ka, Ay denial ka lang, naiiling na kantsaw pa ni Zion. Mukhang pikan naman si Koa dahil inambihan nito ng padyak si Zion. Napailing na lang si Stella, parang aso't pusa talaga itong si Koa at Zion, Kunting sagi lang ay magsusuntukan agad. Lihim siyang naglakad patungong kusina at mukhang wala namang may nakapansin sa kanya dahil abala ang mga tao sa sala sa nilalaro nito. Mabuti na lang ay gumana ang dasal niya. At himala na nakakalakad pa siya matapos ang nakakahingal at nakakapantanggal lakas na exercise nila. Nakaramdam siya ng gutom dahil 3:00 na din ng hapon. Gagawan niya ng merienda ang mga isip bata. Pero kahit nasa kusina na siya ay rinig niya pa rin ang bardagulan sa sala. Mula ngayon, ititigil na lang ni Stella ang pagdadasal na magbabago pa ang mga ito. Puputi na lang siguro ang uwak. She was in quiet and peace on the kitchen, pero taliwas ang nangyayari sa sala. Ako na nga ang magbabalasa sa baraha. Inis na wika ni Cyrus sa kakinuha ang baraha kay Zion. Lucky 9 lang naman ang nilalaro natin, ang ingay niyo pa. Akala mo naman talaga lalaban sa Olympics, Binalasa ni Cyrus ang baraha sa kanila pagan ang bawat kasali sa laro. Isip bata man si Phoebus, Kenzo at Solomon ay mga nonchalant ito. Focus lang ang 3 sa laro. Sabay-sabay na inilapag ni Phoebus, Kenzo at Solomon ang mga baraha nito pero nakatayo pa rin. Hirit kayo? Tanong ni Cyrus dahil siya ang banker. We're good. Sabay-sabay na sagot ng mga spokening dollars boys. Si Phoebus, Kenzo, at Solomon. Hirit ako, wika ni Zion. Mukhang hindi maganda ang baraha nito. Cue ni Emes. Mukhang matatalo ako ngayon. Bibigyan ni Cyrus ng isang baraha si Zion at agad na napamura si Zion nang makita ang baraha. Anak ng teteng. Bulalas ni Zion na ikinatawa ng lahat. Pati ang mga nonchalant boys ay natawa din. Mukhang makakaganti na kasi sila kay Zion dahil hindi pa ito natatalo sa kanilang Lucky 9 na laro. Habang ang mga isip bata ay nagkakagulo sa Lucky 9 na laro, ang 2 bata naman ay magkahawak ang kamay habang nanunood ng cartoons. May kanya-kanya silang mundo. Open anunsyo ni Cyrus at ipinakita ng lahat ang kanilang mga baraha. At agad na napunta ang mga ng lahat kay Zion bago tumawa ng malakas. Papaanong hindi sila matatawa 3 Gs pa naman ang nakuha ni Zion. Bokya agad. Tapos silang lahat ay naka-Lucky 9. At ang ngiting tagumpay naman ni Koa ang sumunod sa tawanan. Si Zion lang ang tanging talo. Buwahahaha. Andito na ang ganti ng isang api. Humalaklak ng parang pangkontrabida si Koa at pinatunog ang mga daliri. Akin na ang makapal mong mukha noo mo, Zion. Nakaluhod na lumapit si Koa kay Zion sabay hawak sa buhok nito ay pinitik ang noo ng pagkalakas-lakas. Tangina, kamay yan. Parang bakal. Reklamo ni Zion. Hinaan nyo naman ang pagpitik. Para naman hindi tayo magkaibigan dito. Walang kaibigan dito, Zion. Akin na ang noo mong singlapad ng airport ko. Ani Cyrus at pinitik ni ng malakas ang noo ni Zion. Si Kenzo naman ngayon ang lumapit kay Zion. Kenzo, kaibigan tayo diba kaya hinaan mo arayay. Napalitan ng daing ang pagpapaawa ni Zion. Hindi tumalab ang puppy eyes nito. Walang personalan, laro lang.
Walang kabuhay-buhay na sabi ni Kenzo. Ngayon ay si Phoebus naman ang pipitik sa noo ni Zion. Boss, don't call me, boss. Putol ni Phoebus kay Zion. You pass me your resignations already. Hindi nakita empleyado. Ani Phoebus sa kamalakas na pinitik ang noo ni Zion. Ngayon parang kasing pula na ito ng kamatis. May namumuo na din bukol sa gitang bahagi ng noo ni Zion. Tito Solomon, di ba favorite mo ako? Nakalabing tanong ni Zion. Tumango si Solomon. Yes. Masayang ngumiti si Zion pero agad din nawala ang ngiti sa sunod na sinabi ni Solomon. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ko nalalakasan. Kanina ko pa gusto makaganti, ani Solomon at malakas din na pinitik ang noo ni Zion para naman naiiyak na si Zion. Tuwang-tuwa siya kanina dahil palagi siyang panalo pero nagsisisi na siya. Punyamast isang beses lang siyang natalo pero 5 ang pitik naman ang ganti, at malala pa ay sunod-sunod. Himas-himas ni Zion ang noo. Mukhang paiyak na talaga ito, ako ang banker. Hindi ako papayag na hindi ako makaganti. Determinadong saad ni Zion at agad na binalasa ang baraha, ayaw ko na. Si Koe saka humiga sa mahaba na sofa. Feel quit, too. Si Kenzo, ako din. Segunda ni Cyrus, don't want to term gonna wake up, my wife. Tanggi ng mga kalaro ni Zion. At parang may hindi makapaniwalang ekspresyon ito sa mukha. Hoy, hindi pa ako nakakganti, snack is ready. Lahat ng tingin ay napunta sa nagsalita. And like an instant, the wild attention of everybody was focused to Stella. Pati ang dalawang bata ay napalingon din. Merienda mo na kayo. Lahat ay nagunahan na kumuha ng pagkain na hinanda ni Stella maliban kay Zion na natulala sa gilid. Maglaro muna tayo, isang beses lang. Gagantay lang ako. We quit. Sabay-sabay na tugon ng 5 habang puno ang bibig ng merienda. Malakas ang patugtog ni Stella speaker. Umiindayog siya ng sayaw habang nagwawalis. Paminsan-minsan ay ginagawa niyang mikropono ang walis tambo. Siya lang mag-isa sa kanilang bahay. Wala ang mga kalalakihan dahil nag-boys bonding ang mga ito. Ayaw pa sana ni Phoebus sumama pero mabuti na lang ay napilit ito ni Papa Solomon. Napilitan nga lang si Phoebus baka daw kasi mamiss ko siya kaya magpapaiwan na lang daw ito kasama ko. Yung asawa niya na yun talaga. Dahil wala naman silang kasambahay si Stella ang nakatukos sa paglilinis pero minsan nga ay wala siyang nagagawa sa bahay nila dahil ang 4 na unggoy na ang nagkukusa na gumawa ng gawaing bahay. Mga house husband talaga ang 4 na yun kaya swerte ang mapapangasawa ng 4. Mangungonsumisyon nga lang dahil mga isip bata. Kaya ngayon na mag-isa lang siya, she did all the house chores. Tapos na siyang naglaba ng mga bedsheets at damit pero kunti lang naman yun dahil naglaba si Zion at Cyrus kahapon. Tapos na din siyang nagluto ng makakain ng mga boys niya kapag umuwi. Sigurado siya na mamaya pang 12:00 uuwi ang mga yon. And done. Pinagpag ni Stella ang 2 palad sa isa't isa. Tapos niya nang itapon pati ang mga basura sa bahay. All clean dahil tapos na siya sa lahat ng gawain, napagdesisyonan niyang manood lang muna ng movie sa TV. Nahiga siya sa mahabang sofa nakaramdam siya ng pagkahilo dahil siguro sa pagod at hindi na lang ni Stella namalayan na nakaidlip siya habang nakabukas pa rin ang TV. While Stella was having the best sleep on the sofa, the boys on the other hand was having fun like there's no tomorrow but not Phoebus. Nakahalukip-kap si Phoebus at atat na atat nang umuwi. He misses his wife already. Kung hindi siguro siya sumama malamang happy husband na naman siya. He's addicted to his wife. Baka nakailang rounds na sila sa mga oras na ito. Sayang talaga. Bakit pa kasi siya sumama? Isang game na lang at uuwi na tayo. Lahat napatingin kay Phoebus. What? Tanong ni Phoebus dahil kakaiba ang mga tingin sa kanya ng mga kasama. We need to get home as early as possible. My wife was alone there, he said with conviction. Umiling ang lahat kay Phoebus bago ibinalik ang atensyon sa nilalaro. Hindi na lang nila pinansin ang nakabusangot at naiinip ng mukha ni Phoebus. Bahala ito basta mag-e-enjoy kami. Nasa arcade sila at nag-e-enjoy pero itong boss sanggit nila kanina pa hindi mapakali. Kada dating pangalang nila ay nakikiuwi kaagad. Go! 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 Tito Singkit! Goal! Cheer ni Veron kay Kenzo tumatalon-talon pa ito. Hurry up, Tito Zion! Come on! Don't be so slow!
Wika ni Andrew. Naglalaro kasi si Zion at Kenzo ng basketball sa arcade. Paramihan sila ng macho-shoot na bola. At si Kenzo ang lamang. Grabe naman cheer chant yan, Andrew. Hindi ko alam kung nanglalait ka ba o pinapalakas mo ang loob ko. Naiiling na sabi ni Zion habang patuloy na nag-shoot ng bola pero mal-ace talaga siya dahil hindi siya nakakashoot. Don't talk, Tito Zion. Shoot lang ng shoot po. Gigil na sabi ni Andrew. Ito na po, young boss. I cheer mo na lang ako na may kasamang panlalait. Sarkasmong wika ni Zion. Habang si Zion at Kenzo ay naglalaro ng paramihan ng shoot sa bola, si Kuo naman at Solomon ay abala din sa paglalaro ng Pac-Man. Nagpustahan naman ang dalawa. Magbabayad ng 20 pesos ang matatalo. Palakihan sila ng score. I'm going to win this time, Kuo. Kumpiyansang sabi ni Solomon. Ihanda mo na ang 20 pesos mo, hindi pwede bumali ha. Gigil na pinipindot ni Kuo ang mga controls. Asa ka naman, Tito Solomon. I am the king of arcade. No one can defeat me. Habang abala ang iba sa paglalaro, si Cyrus naman ay abala sa paghahanap ng apple pie o kahit anong pagkain basta apple flavor. At si Phoebus na nakaupo lang sa sulok habang may nababagot na ekspresyon sa mukha. Panay ang tingin nito sa wristwatch at kumukuyakoy. Inip na talaga si Phoebus. Siya lang yata ang hindi masaya at nag-e-enjoy sa boys bonding nila. Pinagtitinginan sila ng mga taong naglalaro din. May nagbubulong-bulungan pa na mga gwapo daw ang mga ito. Parang ngayon lang nakakita ng gwapong naglalaro sa arcade. Tingnan mo girl, ang gwapo nung nakaupo lang sa gilid. Parang kinikilig na wika ng isang babae. Yan ang mga tipo cool, parang tingin palang ibabalibag ka na sa kama at ipapalasap ang sarap ng langit. Tili naman ng isa pang babae. Pero mukhang may asawa na, may singsing sa daliri. Nang hihinayang naturan ng isa. Kaya pang maaga yan. Wika ng isa na kumpiyansa sa sarili. Kahit nga ilang dekada ng mag-asawa ay naghihiwalay pa rin. Kaya may pag-asa pa tayo. Lahat iyon ay narinig ni Phoebus pero hindi na lang niya pinansin. Mukhang mga bata pa naman ang mga nagbubulungan dahil nakasuot pa ito ng uniforme. But, it's the sad reality. Napakadali na lang talaga ngayon ang maghiwalay. Infidelity is really something that we take serious on. Sa panahon ngayon hindi na sapat ang kasal at may anak kayo para lang manatili sa isa't isa. Maraming naghihiwalay na ngayon kahit pa matagal na silang kasal at may mga anak na. Phoebus loves so much his wife, kaya wala siyang balak magloko. Kahit pa sa panaginip. Swerte na nga siya kay Stella dahil tinanggap siya nito kahit may anak na siya sa unang naging karelasyon. Hell, he would cheat on his wife. Mamamatay muna siya bago niya paiyakan ni Stella dahil sa panloloko. Uwi na tayo. Antag na naman si Phoebus sa mga kasama. Pero kagaya ng una ay hindi ang mga ito nakinig. Phoebus frustratedly tweaked his hair. Bakit ba naman ang titigas ng mga ulo ng kasama niya? Naiinip na siya. Andrew, Veron, anak, uuwi na tayo. Tawag pansin ni Phoebus sa dalawang anak. Tara na. No, daddy. Kadadating lang po natin, Si Andrew ang nagsalita. Hala ka papa, sige ka. Kung uuwi tayo ngayon sa sala ka matutulog. Gusto niyo ba yun? Hindi nakapagsalita si Phoebus at napabuntong hininga na lang. Puny Ems kasi, wala tuloy siyang pagpipilian kundi ang manatili na lang muna. Sabi kasi ni Stella kanina na kapag hindi kami umabot ng 1 oras sa pagbonding, daw namin ay sa sala siya matutulog. And he doesn't like it. Even for a bit. Masarap katabi ang asawa niya sa gabi kaysa sa sala matulog. Isang iris lang naman ang sabi ni Stella kaya mag-aaya na lang siyang umuwi kapag lampas 1 oras na. Phoebus was glancing his wristwatch from time to time. Halos nalaro na ng mga kasama niya lahat ng arcade games pero siyang nanatiling nakaupo lang sa gilid habang binabantayan ang oras. At nang mag-eksaktong 1 oras naman ay nag-aya na si Phoebus. Himala naman na pumayag agad ang kasama niya. Para ka na kasing natatae, boss. Baka umiyak ka pa sa arcade kapag hindi pa tayo umuwi. Sagot ni Zion nang magtanong si Phoebus kung bakit pumayag ang mga ito. Inip ka na kaya? Let's stop over there. Tinuro ni Phoebus ang isang pastry shop. Till buy something for my wife.
Mag-isa lang dapat si Phoebus na bababa sa kotse para bilhan ng tinapay ang asawa pero ang mga baliw niyang kasama ay bumaba din kaya ang ending nag-snack muna sila sa pastry shop bago umuwi. Halos maubos pa ang stock na ng pastry shop dahil magutom ang lahat kakalaro maliban lang kay Cyrus. Imbes kasi na maglaro ito ay naghanap lang ng nakakain sa mall. Ito pambayad ko, boss. Abot ni Koa sa 20 pesos. Panalo ko lang yan kanina. Ang hina kasi ni Tito Solomon, super weak. Tinatapunan ni Phoebus ng talaga ba na tingin si Koa. Ang dami mong in-order tapos 20 lang ang bag mo. Aba ang kapal din ang pagmumukha mo, Koa. Si Zion habang puno ang bibig nito. Don't talk when your mouth is full, Zion. Istriktong salita ni Kenzo habang abala sa pagsubo ng cake kay Veron at Andrew. Nilunok muna lahat ni Zion ang laman ng bibig. Sorry po. May ngiting aso naman si Koa sa labi habang dumidila kay Zion. Buti nga sa'yo. Koa mouthed Zion. Gago. Zion mouthed back. After their chaotic snack, they finally head home. He bought chocolate truffles and vanilla flavor cake for his wife. Paborito kasi iyon ni Stella. Maingay na naglalakad sa ang lahat papasok sa kanilang Casa de Alta Rosa pero agad din nagsitahimik ang mga kalalakihan nang makita ang kanilang mahal na reyna na tulog sa living room. Dahan-dahan na naglakad ang lahat, takot baka magising si Stella. Dumaretso kaagad si Phoebus sa asawa. He really misses her wife, gusto lagi ni Phoebus na kasama at nakikita pala ang asawa. He wanted to be close to his wife all the time. Phoebus slowly carried his wife. At napangiti naman niya nang lumigkis agad ang braso ng asawa sa leeg niya. He kissed his lips 3 times and whispered against her ears. I'm finally home, wife. Puno ng magmamahal na wika ni Phoebus. If home is person, it would definitely be Stella. Always and always be his forever home. Nicest ni sarap siguro ng feeling na maging only girl in the family tapos alagang-alaga ka pa. Dad, pang ilang stopover na natin to, hindi ka pa din ba tapos? Nawawala na ng pasensya na wika ni Phoebus. Itong ama niya kasi ay kanina pa turo ng turo sa lugar dahil may dadaanan na kung ano. Pangatlong stopover na nila to. This will be the last stopover. Tugon ni Solomon bago bumaba ng van nila. Matama na naghintay ang lahat ng nakasakay sa van. Ngayon araw ang death anniversary ng ama ni Stella kaya sama-sama silang dumalaw sa sementeryo pero itong si Solomon ay may balak yatang huminto sa lahat ng kanto na madadaan nila. Hindi nagtagal ay bumalik din kaagad si Solomon. Ngayon, may dala na itong bulaklak na pangpatay. Napahinga na lang ng malalim si Phoebus. Kung ano-ano na lang ang bitbit ng kanyang ama. Una isang lechon, sa pangalawang kakanin tapos ngayon naman bulaklak. Cyrus maneuvered the van as they talk. The usual setup was Veron is with Kenzo, as always. Ayaw nang humiwalay ni Veron minsan nga'y sa kwarto ni Kenzo natutulog si Veron, As for Andrew, nakakandong ito kay Zion. Tapos si Koa ang nasa passenger ng van. What's with all this, Dad? Tinuro ni Phoebus ang likod ng van kung saan nakalagay ang mga dinaanan ng kanyang ama. Hindi picnic ang pupuntahan natin in case you forgot. Phoebus said, frankly. I know where we're heading, you ungrateful child of mine. Matabang na wika ni Solomon sa anak sabay irap dito. And all that food is for Chris. He likes those kakanin and lechon. Sabi pa ni Solomon. And the flower was explainable itself. Ikaw, anong regalo mo sa magiging daddy-in-law mo? Solomon asked in taunting tone. Myself, Phoebus answered like it can suffice all the questions. Multuhin ka sana ni Chris. Bulong pa ni Solomon pero narinig naman ng lahat iyon. Binahay mo agad ang unikahihan niya nang walang pahintulot. Kung ako yan, baka isinilid ko na sa sako at pinaanod sa dagat ang lalaking gagawa noon sa anak ko. Pero sadyang malays talaga kasi ako kaya lalaki ang ibinigay. Pagpaparinig pa ni Solomon grabe talaga ang love language ng mag-amang ito. Mga masasakit na salita pa naman. Mabuti na lang at hindi pa ang aaway ang dalawa. Pero itong si Phoebus talaga ang palaging lugi, Madali kasing map icon pero ito naman minsan ang nauunang mangasar, after this visitation to Chris. I wanted to talk to you 5. Solomon announced in serious manner. Hindi ako kasali. Parang nagtatampo na tanong ni Stella.
Kapag kasi 5 lang ang sinabi, automatic hindi siya kasali. Solomon smiled at her daughter-in-law. It's an important matter. Tapos hindi ako kasali. Yes. Solomon pinched Stella's cheeks. It's a man-to-man talk, my beautiful manugang. Okay, hindi na namilit si Stella. Mukhang importante nga ito. Hindi naman kasi bumibisita ang Papa Solomon niya sa Pilipinas nang walang importanteng nilakad, eh. After a short ride, they finally arrived at cemetery. Binaybay ni Stella ang daan papuntang puntod ng kanyang ama. Stella keeps on fidgeting. Suddenly, her friend Jana came into her mind. Ang kaibigan pa naman ang gumawa ng puntod ng kanyang tatay. She still cares about Jana, pero hindi naman ibig sabihin noon ay mapapatawad niya ito sa lahat ng maling ginawa. Both Vernes and Jana was still on their basement. Nakakulong pa din ang ito. Hindi na muling bumisita doon si Stella matapos niyang makaganti. It hurts her every time she sees Jana. Masakit naman pala talaga kapag trinidor ka ng taong pinagkatiwalaan mo ng lubos. Hindi nagtagal ay narating din nila ang puntod ng ama. Ang palagi niyang takbuhan tuwing pinapahirapan siya ng buhay. Her only to-go place whenever she's pressured by living without anyone but herself. Inilapag lahat ng binili ni Solomon sa ibabaw ng puntod ng kaibigan. They offered some prayers and stayed for a bit. Bakit naman nandyan ka na agad, Chris? Parang tanong kausap ni Solomon sa kaibigan na nakahimlay na ng payapa. You didn't wait for me, you heartless old man. Kung sana hindi mo agad minute up si San Pedro edi sana naglasing na tayo dahil sa wakas ay mag-asawa and din ang mga anak natin. Solomon joked, but it was different on what he felt inside. He misses his only friend. Tanging si Chris lang talaga ang tinuturing niyang kaibigan. Excited ka kasi masyado Eddie, ayan, hindi mo na makikita ang apo natin. Mabagal din kasing makabuo itong manok ko, eh. Solomon sighed at tapped the tomb. Tagay na lang tayo sa susunod. At nga pala Chris, multuhin mo ang anak ko ha. Binahay ba naman ang yunakahiha mo nang walang palm, they stay for a bit. Dahil may bubong naman ang puntod ng ama ay doon na sila kumain ng tanghalian kahit 10:00. Pinakilala din ni Stella ang 4 na unggoy at 2 anak. Si Phoebus naman ang sunod na kumausap sa ama ni Stella. Mukhang seryoso ang sinasabi ni Phoebus sa harap ng puntod ng ama. The sun was rising and bright. Hindi masakit sa balay ang sinag ng araw. Stella doesn't appreciate the beauty of the sun, she always wanted the moon, because in darkness, she can hide herself and be weak cause no one can see her. Pwede siyang maging mahina tuwing madilim dahil walang nakakaalam. But now, she sees the importance of sunwas. That's because of the people around her. Her true blessing. Ang swerte niya talaga simula nang makilala niya si Phoebus. Her life literally changed. Papatawag pansin ni Stella kay Solomon habang nakaupo sa ibabaw ng puntod sa tapat nila. Yes, manugang kong maganda. Lumapit si Stella dito at naupo din sa tapat ng Papa Solomon niya. Anniversary na po ng tatay ko. Panimula ni Stella. Sabi niyo di ba, pupuntahan natin ang nanay ko kapag death anniversary na ni tatay. Solomon nod. Yep. And he sighed and glazed at Stella. What did I tell you before about this meet-up? Don't expect too much po. That's right. Don't expect too much. Solomon mysteriously trailed off and got up. Since Phoebus was having a soul and human talk with your dad. Let's visit you mom. Nagpaalam muna sina Solomon at Stella. Sila lang dalawa ang umalis. Hindi na nagpaalam si Stella sa asawa dahil mukhang seryoso ang sinasabi nito sa puntod ng ama. Sumunod lang si Stella kay Solomon. She was confused. Ang akala ni Stella ay lalabas sila ng sementeryo pero binaybay nila ang palikong daan patungong mausoleum. Kinabahan bigla si Stella nang tumigil sila sa isang malaking mausoleum. Naguguluhan na tumingin si Stella sa Papa Solomon niya. Anong ginagawa natin dito, pa? Akala ko ba pupuntahan natin si nanay ko? Kaya tayo nandito. Tinuro ni Solomon ang harapan nila. We're visiting your mom. She's in there, lying down in cold corpse. Nanigas si Stella at hindi makagalaw. Ang lamig ng kanyang buong katawan na para bang binuhusan ng malamig na tubig. Kaya ba don't expect too much? Dahil kagaya ng tatay niya, wala na din ang nanay niya.
Tuluyan na talaga siyang iniwan. Wala sa sariling naglakad si Stella sa loob ng malaking mausoleum. May mga puntod sa loob at tuluyang tumulo ang kanyang luha nang mabasa ang nasa pangalawang puntod sa mausoleum. Naramdaman naman bigla ni Stella na parang may yamakap sa kanya. I told you to don't expect too much. Inalo ni Solomon ang Stella na humahagulgol. I actually don't want to tell this to you, but I realized that it's your right to know. Forgive Papa if he didn't tell you this at first time we met. Si nanay ko, Stella sobbed. Ang sakit sa dibdib. Ang buong akala niyang buhay ang nanay niya at may pamilya lang uto na iba. Mas kaya niya iyong tanggapin kaysa ang ganito. At least kung may pamilya lang na iba ang ina ay makikita niya pa rin ito kahit sa malayo. Hindi ito ang inaasahan ni Stella. Masakit pala na malamang mong wala na ang taong pinapangarap mong may akap man lang. With so much heartache, Stella was drained. Lagong lugaw si Stella nang bumalik siya sa puntod ng ama. Ni hindi niya alam ang nangyayari sa mausoleum. Her mind left her the moment she knew that her mother was no longer on earth. Nang makarating sila sa puntod ng ama ay parang may pinipigilan sila Phoebus sa harap ng puntod. What's happening? Si Solomon ang nagsalita. Humarap sa Derek sayon ni Stella ang babaeng hinaharang ni Phoebus and instantly a memory flashed on Stella's mind like a flood. Ang babae naman ay gulat na tumingin kay Stella na parang hindi inaasahan na makita siya. Stella, buhay ka. Leon ang huling naalala ni Stella bago siya mawalan ng may at nagdilim na lang ang lahat. Nararamdaman ni Stella na parang yumuyugyug sa kanya. They were in the dark room with only a light coming from a door. May putukan sa labas, maingay at nagkakagulo, pero hindi iyon ang nasa isipan ni Stella. It was the word what Vernes and Janice spit out. Your dad is a rapist. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang utak ang mga katagang iyon. Slightly, Stella was losing hope. At ang masakit pa doon, alam ito ng asawa niya pero hindi man lang siya pinagsabihan. They always together and with each other all the time, pero ni hindi man lang iyon na ay kwento ng asawa sa kanya. She was hurt by the fact that Phoebus hid something important to her dahil sa labis na pag-iisip hindi na namalayan ni Stella na may pumasok na dalawang babae kung saan sila naroon. Patuloy pa rin siyang naiyuyogyog ni Cyrus, hindi din namalayan ni Cyrus ang papasok ng mga babae dahil abala siya sa pagpukas ng atensyon ni Stella. Huli na nang makalingon si Cyrus dahil pinalo na ito sa ulo ng isa sa dalawang babae na may hawak na kahoy, dahilan para mawala ng ulirat si Cyrus saka lang bumalik sa wisyo si Stella nang makita ang walang malay na si Cyrus. And fear consumed her when she saw her tita shedding and other woman scraping Cyrus' face with a knife. Si Cyrus mahinang bulong ni Stella at akmang lalapitan na sana niya si Cyrus nang hilahin ng tita Chideng niya ang kanyang buhok. Saan ka pupuntang babaita ka? Hinayla palayo ni Chideng ang pamangkin para hindi ito makalapit, ngumisi ang kasamang babae ng tita Chideng ni Stella. Akala ko ba marunong sa martial arts yang pamangkin mo, Chideng? Turan ng babae na pamilyar kay Stella pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Mukhang bobo naman, Parang dismayado pa na wika ng babae. Hawak pa rin ni Chideng ang buhok ni Stella. Araw-araw tong nakikipagsuntukan dati sa kapatid ko, ewan ko lang kung anong nangyari dito. Hindi na natapos ang sinasabi ni Chideng nang hawakan ni Stella ang kamay ni Chideng na nasa buhok niya saka ito pinilipot at pinaikot saka pinalipad sa ere si Chideng. Aray, putanjay na kang bata kal, daing ni Chideng dahil bumagsak ito sa sahig. Say. Tinakbo ni Stella ang distansya niya at nang nakahiga na si Cyrus pero bago pa man siya makalapit kay Cyrus ay may kung anong matigas na bagay ang tumama sa likod ng kanyang ulo. Bumahid sa mukha ni Stella ang sakit dahil sa pagpalo sa kanya. Nawalan ng balanse si Stella at bumagsak sa sahig. At unti-unting nawalan ng malay si Stella. Hindi niya alam kung ano ang sunod na nangyari. Bumalik na lang ulit ang kanyang malay ay wala siyang makita dahil madilim. Ramdam niyang parang umaandar sila dahil rinig niya ang ugong ng mga sasakyan, maya-maya pa'y huminto ang sasakyan. Only Rustley that Stella hears. Masakit ang likod ng kanyang ulo, at may munting kirot din sa kanyang tiyan, parang may gumagalaw doon na hindi niya moari. Nasa loob pala siya ng trunks ng kotse nang magbukas ito. Nakagapos ang dalawang kamay niya sa likod sa kamay tela na nakatali sa kanyang bibig para hindi makagawa ng ingay. Farsha, wala naman ito sa usapan natin,
Parang natatakot na wika ni Chideng. Sabi mo ay kunin lang ang pamangkin ko, ngayon ka pa ba matatakot, Chideng? Wika ng babaeng tinawag ni Chideng na Parsha. Saka kapag hindi natin tadain spatsia baka makulong pa tayo. Malaki naman ang ibinayad sa iyo ni Nico, tiba-tiba tayo. Parsha, ayaw kong makulong, hindi ka makukulong, Chideng. Walang makakaalam nito basta itikom mo lang ang bibig mo. Ani pa ni Parsha, tulungan mo na ako dito para matapos na tayo. Hindi na nakapanlaban si Stella nang pagtulungan siyang buhatin. Sigaw siya ng sigaw pero walang nakarinig dahil may nagkatikip ang kanyang bibig. Matinding takot ang nararamdaman niya nang makita ang daan tinutungo ng dalawang babae na buhat-buhat siya. It was a cliff. A high cliff. Nagpumiglas si Stella, pero dahil nanghihina ang kanyang katawan ay hindi sapat ito para mabitawan siya. Parsha, kailangan ba natin gawin ta? Malamang Chideng, mas mabuti nang mawala ang babae na ito. Tumigil ang dalawa sa pinakadulo ng bangin. Tingnan lang natin kung mabubuhay ka pa dito. Huling sinabi ni Parsha bago inihagis ang walang laban na si Stella. Instantly, pain creeps against her body. Nagpagulong-gulong si Stella. Tumatama ang kanyang katawan sa mga bato at mga puno. Masukal ang lugar at gabi. Walang taong nakakita sa kanyang sitwasyon. Bagbog ang katawan ni Stella. Wala na siyang lakas. She utters some prayer as she falls down from the cliff. Hanggang tumigil siya sa paggulong pero tumama ang likod ng kanyang ulo sa malaking bato. Bumigat ang mga talukap ni Stella. Pero bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay ay may nakita niya Balto na papalapit sa kanya at nagdilim ang lahat. Ang buong akala ni Stella ay hindi na siya makakaligtas. She was at the verge of hopelessness. Pero mukhang hindi pa niya katapusan. Dahan-dahan na iminulat ni Stella ang kanyang mata. May mumunting boses siyang naririnig pero hindi iyon klaro sa kanyang pandinig. Nang tuluyang mabuksan ang mga mata puting kisame agad ang bumungad sa kanyang paningin, at bigla na lang may naalala. Stella frantically seek for something. Phoebus. Phoebus. Sunod-sunod na tawag ni Stella. Phoebus si Tita Chideng. Sa wakas ay nagkaroon na din ng mukha ang palaging niyang nakikita sa panaginip. And it's not just a dream. Ito yung parte ng alaala na nabaon sa kasaluk-sulukan ng kanyang isipan. Oh, thank God. Mahigpit na niyakap ni Phoebus ang nanginginig na asawa. You're fine. Hush now, malambing na wika ni Phoebus. Pinapatahan ni Phoebus ang umiiyak at nanginginig na asawa. Saan masakit? Pagagalingan ko. Magsabi ka lang nanginginig ang buong katawan ni Stella. Si Tita Chideng hisa siya sa nagkidnap sa akin. Kasama siya may babae tumiim ang bagang ni Phoebus. Tama nga talaga ang hinala nila noon pa. Hindi lang ni Phoebus niya idinamay ang tiyahin ni Stella dahil kapamilya pa rin ito ng asawa. Pero ang makita ang kalagayan ng asawa, Phoebus wanted one thing. To get even who wronged them. Tapos may K kasama siya. Tuldok-tuldok. Parsha ang pangalan. Naalala ko na, mas lalong nakaramdam ng galit si Phoebus. Put angina. Galit na galit si Phoebus. The wild room filled with tension and killing aura. Alam ng lahat kung ano ang gagawin ni Phoebus base pa lang sa mukha nito. Phoebus' eyes sharpen. Tahan na. Matagal pa bago kumalma si Stella. Kahit tulog na ito ngayon ay humihikbi parent. Hinuyam ni Phoebus ang mga kamao. Dati pa talaga siya naghihinala pero hinayaan lang niya ang kutob. Pero ngayon na ang asawa na mismo ang may sabi, talaga lintik lang ang walang ganti. Because of what happened before his life was in misery. Kahit pa sabihin na 8 buwan lang iyon, kung hindi dahil sa mga lintik na iyon, hindi sana sila nang kaganon. Dad! Agad na wika ni Phoebus nang sagutin ng ama ang kanyang tawag. How's my manugang? Is she okay? Nag-aalalang tanong ni Solomon. Nang makita kasi ng dalaga ang tiyahin nito at nahimite si Stella kanina sa sementeryo ay nagkagulo sila. They panicked. Si Phoebus lang at Stella ang nasa hospital. Yung 4 na unggoy naman, si Solomon at 2 bata ay umuwi na diretso sa Casa de Alta Rosa. My wife is fine now, he said, then kissed her sleeping wife on her forehead. How's the kids? Are they okay? Tumahan na rin sila. Tulog lang ngayon. Napagod siguro kakaiyak. Kenzo is with them. Todo iyak kasi ni Veron at Andrew kanina, Nag-aalala sila para sa kanilang ina. My wife?
Stella, remember something. Phoebus gritted his teeth and his face darkened. They did something horrible to my wife, I can't let this slide. Kaya tatanungin kita, do you still care for that Portia or not? Sa kabilang linya, naguguluhan ang mukha ni Solomon. Paano na naman nasali ang dati niyang asawa sa usapan? At talagang malaki ang galit ni Phoebus kay Portia, ni minsan ay hindi man lang niya ito tinawag na ina. Why? Did Portia do something to you? Wala naman talagang nararamdaman na kahit anong pagmamahal si Solomon sa dating asawa nito. Matagal niya nang natanggap na kahit kailan hindi niya minahal si Portia, nagsama lang talaga sila nang mabuntis niya ito. Not me, but to my wife. Phoebus answered coldly. Sumiklab kaagad ang galit kay Solomon. I'll hunt her down. Ako ang bahala maghanap sa babaeng yun. No one can hurt my daughter-in-law and gets away with it. Pinatay agad ni Solomon ang tawag. Napatingin naman muli si Phoebus sa asawa. Pinagsiklap niya ang kanilang kamay at hinalikan ni Phoebus ang likod ng palad ni Stella. No one can hurt you and gets away with it. No one, lahat kakalabanin ko, maging ligtas ka lang kahit pakalabanan ko ang buong mundo. Where are they? Bungad na tanong ni Phoebus sa receptionist ng hotel kung saan ang basement nila. Agad na alam ng lalaking receptionist kung ano ang tinutukoy ng kanyang boss Phoebus. Already at the basement, sir. Magalang na sagot ng receptionist. Phoebus employees are all know the deal of this hotel. MC Hotel is just a disguise. Tinayo lang ang MC Hotel para gawin basement ang underground nito at hindi kainahinala at lahat ng empleyado nila ang mga tauhan niya. Hindi basta-basta ang mga empleyado ng hotel. He silently walked towards the elevator. Nandun na ang kanyang ama kasama sina Zion, Ko, at Cyrus. Nang tawagan niya kahapon ang ama ay agad ito nagsagawa ng operasyon para hanapin at hulihin si Portia at Chideng. And now, they're gonna taste their own medicine. Tanging si Kenzo lang ang naiwan sa Casa de Alta Rosa para bantayan ang dalawang bata at si Stella. Phoebus was worried as hell yesterday. Mabuti na lang at nakalabas din kaagad sila ng hospital. Nagpapahinga na lang ngayon si Stella. Bukod kay Kenzo ay may mga tauhan din si Solomon na nakapalibot sa Casa de Alta Rosa. Though, Phoebus know that his wife and sons are safe there, but he still can't help himself to be worried. Lalo pat, hindi maganda ang pakiramdam ng asawa. Pero hindi niya din pwedeng palampasin ang araw na ito. It's the day where they would taste what hell is like. Nasaan sila? Walang emosyon na tanong ni Phoebus sa kanyang ama. Nasa private hall sila ng basement. Dito sila nagme-meeting maliban sa opisina niya sa Sovereign Empire. They would gather here every time they plan something or having a mission. Hear me out first. Sinenyasan ni Solomon ang kanyang anak na parang papatay na ang aura, can't that wait? Naiinip na wika ni Phoebus. It can't, si Solomon at nakipaglaban ng titig sa anak. Wala sa kanilang dalawa ang nagpatalo. Pwede bang mamaya na lang yan? I need to see Portia. It's about the Domingo, Phoebus. Solomon really knew how to push buttons because he sees that what he just said piqued his son's interests. Napabuntong hininga si Phoebus at naupo na lang. Kiteng-kiti pa naman ang kanyang mga palad. He can't wait punish everyone who hurts his wife. What about them? Hindi makaghantay na tanong ni Phoebus. He wanted to end this at once para wala nang balakid kapag sinimulan niya na ang pagpaparusa. May hinte ka nga, ang atat mo naman. Si Phoebus lang at Solomon ang nagpapalitan ng salita. Tahimik lang ang tatlong kasama at nakikinig lang sa kanilang dalawa ng ama habang nag-uusap. Nasa pabilog silang lamesa nakaupo, ito na nga pamumulan ni Solomon. I've been tracking down the Domingos business around the Philippines. And it seems someone was sabotaging their companies. Naguguluhan na tiningnan ni Phoebus ang ama. How come? There's no one handling their businesses. Wala nang Domingo ang natitira na nabubuhay. Nico was the last line of Domingos and I buried him 6 feet underground. That's what I'm finding out. Solomon said seriously. I'm still gathering some informations. And it seems that the man behind the sabotaging was really a tricky person. Palagi niyang nalalaman na pinapa-imbestigahan ko siya. That man has connections too. That's not our concern, Dad.
Maraming galit sa mga Domingo, hindi lang tayo ang kalaban ng pamilyang iyan. Maybe some of their rivals was doing it. It's not, boss. Sa unang pagkakataon ay nagsalita si Zion. I'm watching over the other family rivals of Domingo and they're not making any move. They even celebrate the death of the last Domingo standing. And their rivals doesn't have the means to bring down their company just like that. Si Koa na ang nagsalita ngayon. And that's not the only thing. Pati ang kasino nila Vernes ay unti-unti nang bumabagsak at ang ama ni Vernes ay hindi na namin mahagilap. It's like he just vanished into thin air without traces. Pati si Phoebus ay hindi din makapaniwala. Domingos may not be as powerful as they are, but you can also say that Domingos are one of the most influential families in the Philippines. Pati din ang pamilya ni Vimes, Smith family also holds 6% of the Philippines economy, kaya para mapabagsak ito ng ganun-ganun lang. Sigurado siyang matindi ang galit ng may gawa niyon. That man must be influential too, just to pull those without letting anyone knows. Sino pa kaya ang may galit sa dalawang pamilya na iyon? He can't think of any. And he's surprised that someone behind those sabotages was still unknown to them. Sino ba ang magaling sa pagtatago? Someone came out Phoebus' mind. Tama, that man was mysterious. Maybe, hindi kaya ang lalaking iyon. I have someone in mind. Phoebus utter. Who? The four answered in chorus. Orion. Just that word and Koa, Zion, and Cyrus gasp. Agad na nagets ng tatlo kung sino ang tinutukoy ni Phoebus. He can be. Tumango-tango si Koa. I know from the beginning that man was something off. Parang sang-ayon din si Koa. Besides, we can't still reach that man. Hanggang ngayon wala pa din tayong balita sa kanya. Ang galing magtago, kahit ang tracker natin nahihirapan siyang hajilapan. Pero kung siya, bakit? Bakit niya naman gagawin yun? Tak ang tanong ni Zion. May pa-mysterious effect pa kasing nalalaman ang Orion na yun. Habang nagpapalitan ng opinyon ng apat, si Solomon naman ay walang maintindihan. Wait, pidgel ni Solomon sa apat. Who's Orion? Is he the great hunter? Orion was the one who helped Stella when she got kidnapped and lost her memories. Sagot ni Phoebus. He's the one who bring Veron, too. Pinapahanap ng asawa ko si Orion, but until now we can't find him. No traces at all. We can't even find even his smallest tracks. Matapos sabihin ni Phoebus iyon ay tumayo siya. We're done here. Wika niya pa. Where's the captives? I need to teach them some lessons. Lessons they can't forget. West Wing. Farthest cell. Hindi na nagsalita pa si Phoebus at naglakad palabas sa meeting hall nila. Phoebus was silently walking down the dim hallways. Malayo pa lang siya sa pinakadulo ng West Wing ay naririnig niya na ang sigaw na nagmumula doon. Nang makarating siya agad na kumulo ang kanyang dugo, the air seemed to thicken and darken around him, as if a malevolent force was emanating from his very being. His eyes gleamed with an otherworldly intensity, casting a spell of foreboding that made even the bravest of souls tremble with fear. The aura of menace that surrounded him was palpable, a palpable manifestation of the darkness that lurked within his heart. Seeing those two women who tries to kill her wife makes Phoebus wanted to kill someone with his bare hands. Alam niyang masama ang pumutol sa babae pero hindi niya kayang palampasin ang mga ginawa nila sa asawa niya. His wife's life was at stake because of them. Talagang lintik lang ang walang ganti. Walang pakialam si Phoebus kahit nanay niya pa ang paparusahan niya. He wanted to tortured in a most inhumane way. Ano ba? Tandang padamdam. Pakawalan niyo ako dito. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ha! Sigaw ni Parcia habang nakagapos. May nakatalukbong na sako sa ulo nito kaya wala itong makita. Ganon din si Chideng na halatang takot na dahil may bahid ng pagkabasa ang suot nitong pantalon, tanda na nahihina ito. May tao ba dyan? Sigaw pa ni Parcia habang nagpupumiglas. Get this filthy thing on my head. Panyeta, papatayin ko kayong lahat oras na makalabas ako dito. Kikilalanan niyo ang kinakalaban niyo. I should be the one who's saying that word to you, Parcia. Phoebus said in his coldest tone of voice. Coldness that could send shivers into someone's spine and tremble in fear. Phoebus, anak.
Is that you? You're here to save me. You're here to save your mama. Laminggalinga pa ito kahit wala naman nakikita. Pagak na tumawa si Phoebus. Dahan-dahan siya lumapit sa ina niyang walang ibang ginawa kundi ang magpahila sa kanya.